back sa ating channel na isa shop. So magre-repa tayo ngayon ng mga BFT kasi sobrang init nag-ano sila, yung nabubulok yung gilid. So kailangan nating i-repat yung mga good pa, no? So possible na dahil sa sobrang init or dahil sa tubig na ginagamit natin ngayon, which is mataas-taas na yung mineral content. So anyway, kung ano man yung dahilan, kailangan nating i-repa to at tingnan kung mag-i-improve yung kanilang kalagayan. So ayan, repat na muna natin. Itong kabila, okay pa to. Itong red and tape, yung medyo inalanganin, no? So meron ako ditong hinandang mga medium at saka gamit. So ito yung gagamitin natin ngayon. So unang-una, tanggalin muna natin yung mga nag-survive na BFT. Ayan. So pag napabayaan yan, matutuyo lahat yan. So kailangan nating may repat. So medyo hindi na siya firm yung pagkakatanim niya. Baka medyo nakaangat na siya sa medium. Kaya hindi ganun kaganda yung lagay talaga. So ito yung mother plant. Yung mother plant parang nag-dormant siya. Ito. So ngayon ito lilinisan natin. Meron ako ditong mga old medium na gagamitin. Ito yung ginamit ko na yung old medium kasi para sa akin mas okay ito kaysa dun sa mga bago, kasi yung mga bago hindi ko pa nahugasan. Ito ilang beses na itong nahugasan. So i-reuse lang natin to at mas maganda to dahil low ppm na to. Samantalang kung maghuhugas pa tayo, hindi natin ma-achieve yung mababang mineral content kasi mataas na yung tubig na pinandidilig natin ngayon. So itong kabilang side, goods na goods naman itong Tiger Punks kung titignan nyo, diba? So ito lang talagang red cultivar yung nadali. So kailangan natin lagyan ng maganda-gandang medium para maganda rin maging outcome ng growth niya. Tsaka gagandahan na natin yung pagtanim, medyo ilulubog natin ng kaunti. So ayan, okay na yan. So mamaya na natin didiligan to kapag naitanim na natin para isang basaan na lang ng medium. So unahin na natin tong mother plant. Gupitin natin yung mga itim na part niya.
possible na nag-dormant rin to. Ang problema kasi ng itim yung iba, kaya kailangan kong iripat. Wala namang peste kung titignan nyo. So direct block ko lang itatanim. Hindi na ako gagamit ng live muna ngayon. Mas meron tayong maliit dito na nag-propagate mag-isa. Galing siguro yan sa gilid. So itanim natin. Kung masyadong maliit, tayaan nyo lang yung medium na kasama para hindi matidetach pag nagdilig kayo. Bagay isama nyo na yung medium na kung saan siya nakakapit. So itong mga live na to, gigilid ko na lang to. Sayang rin kasi, mabubuhay pa yun. Ito naman yung susunod natin. Hindi ko na ihiwalay ito. Tatanggalan ko lang ng mga live sa gilid para hindi siya ma-outgrown ng mga moss sa paligid. Tapos itong mga live na moss sa gilid ulit lagay. Medyo na kasi ngayon hindi bihira ang mulan, kaya gilid-gilid mo na yung moss, kasi pagka itong moss na diligan nyo ng high minerals, parang nagiging masyado siyang acidic. Mahilig naman sa pagiging acidic tong ating carnivorous plant, kaya lang masyadong mataas. Ito yung next. Nangitim na rin yung paligid na ito, kaya magandang iripat na rin. So ito malapit na tong matsugi. Tinagapan natin.
magtatanggal naman tayo ng damo sa mga trees natin. Pabayaan na kasi. Last plant na itatanim natin. Ano siya, nagdi-divide siya ng kusa, which is good, kaya lang lumiliit. So last na yan, wala nang natira. Ang gagawin ko, yakit ko ito didiligan, tapos kukuha tayo ng panibagong asikasuhin. So ito yung mga naitanim na natin. Ngayon iakit na natin ito. So ito na sila, nadiligan. Literal na dilig lang ako, tap watering using tap water. So ayan sila. So ang gagawin naman natin ngayon, ito lang ginamit ko, niligan ko lang ng ganyan. So ngayon ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga trees na kailangan tanggalan ng damo, kasi pag nasobrahan na sa damo yung inyong mga plants, outgrow na yon, tapos mamamatay yung mga plants ninyo na tinanim ninyo. Ang mag-dominate dun sa planter ay yung halaman na hindi dapat nandoon. So tara, gawin na rin natin yan. So pasensya na kung medyo mahina boses ko, medyo hapon kasi ngayong tanghaling tapat at parang kulang tayo sa energy. So eto, unang candidate, kitang kita naman, puro na damo. Mamaya siguro mag-pollinate tayo ng mag-try, hindi ko sinasabing makapagpa-pollinate tayo, magta-try tayo mag-pollinate ng ating pingikula, kasi nag-open na yung flower ng pingikula Agnata expotiensis and ang isa, ano ba to?
Marciano. Hindi ko lang Marciano. Ayan, may flower na rin siya. So, i-cross natin kung kakayanin. Kasi medyo kakaiba yung pagpo-pollinate dyan dahil sa kanyang parang anatomy ng kanyang flower. Kakaiba siya. Hindi pa ako ganun kakabisado na mag-pollinate ng things. Pero kung sakaling maging successful to, first time natin magkaroon ng cross ng tingikula. So aralin ko muna bago ko gawin yon. Ang priority natin ngayon ay etong planta to. Tanggalan muna natin ang damo kasi tingnan nyo naman. So ito, nagripat na rin tayo ng mga BFT. Sama na natin si Shenron. Ito yung mga alipores niya. Galing yan lahat dito sa mother plant na to. Tapos ito mother plant, miraculously ay nakapropagate natin nang hindi nagko-close yung mga traps. So ito yung ating nakuha. Malaki-laki yan pag binuksan nyo. So hindi ko nabubuksan pero malaking rhizome yung tinanggal ko sa kanya. So makita. Ayan na. Ayan na. Malaki yan. So kinat ko lang. Tapos hinabakan ko sa ilalim, tapos unti-unti ko nilagyan ng live moss sa paligid. Tapos gumamit ako na ito para ma-push o maitanim siya. Tapos ang ginawa ko, hinawakan ko dito sa gitna at ipinush para maging kumbaga maano siya, maitanim siya ng maayos. Buti nga hindi nag-close yung mga traps. Active yan lahat ay may na-close na ako dyan yung banda dito sa ito na-i-close ko yung kanina. So ngayon didiligan ko ulit para mas maging firm yung pagkakatanim niya. So ayan. Tapos ito naman tiniling ko itong asura. Ang ginamit ko dito ay yung old medium. Ayan. So ito na yung propagation natin ng asura. Maganda dun sa propagation ng asura. Taba agad ng petiole. No? Tapos kitang kita agad yung texture niya sa petiole niya, di ba? Puli magtuli ito. Dahil ito lang yung propagation ko ng asura. At kanina may nakita na akong rhizome na pwedeng tanggalin sa asura. Pero sabi ko baka pwede pang palakihin ng kaunti bago i-propagate para tulad na itong Shenron, kapag hinati siya hindi niya masyadong maramdaman yung pagbabago kasi baka lumitong asura natin, sayang. Medyo good size na rin yan pero kung ikukumpara mo kay Shenron medyo nagbibinata pa lang to. So, so ito yung ibang propagation natin ng Shenron at niripat natin yan using recycled medium. Kitang kita naman no, ito yung mga natira. Tapos ito lang naman yung mga sphagnum moss natin, recycled to, hindi to bago. Kita nyo naman may mga damo-damo pang kasama. Ito yung nasa taas, tinagtaniman ng Adelaide sa taas. Old medium pero goods pa rin. Tapos itong nasa gilid, kung ano yung medium na nandito ni-recycle ko lang, ayun lang rin yung ginamit ko. Yung nasa ibabaw inilalim ko, yung nasa ilalim inibabaw ko. The reason is dahil yung ibabaw ay parang masyado ng tuyo at iba na yung texture niya. Tapos bako-bako na rin Tsaka may mga algae yung ibang toppings like ito hindi ko pa ito binabago. So ayan, ganyan yung itsura niya. Kaya nung nabaliktad yan, medyo luminis-linis yung itsura. Lalo na mamaya pag diniligan natin, medyo mapapantay ang mga D-level dyan. So ayun, ang ginamit ko naman na tubig dito hindi na ganun kaganda dahil wala na tayong tubig na low ppm. Ang ginamit na natin ay tap water, pero dumaan pa rin yun sa konting filtration, yung mga 4 stage na walang RO or hindi siya reverse osmosis, just ordinary filter.
Hindi naman bumaba ng gusto yung minerals, kaya anong hinahalo sa tubig ulan, ang naging measurement is 80 to 90. Mataas-taas na yon, pero kinakaya pa rin ng mga plants natin. Ngayon medyo parang malabo umulan tingnan niyo yung langit, yung maliwanag na maliwanag, saka tumingin, diba? So anyway, surviving pa naman sila. Hindi kasi sasabing super healthy, pero surviving. So ayun lang muna siguro yung ating vlog ngayon tungkol sa ating maintenance. So anong ginawa natin kanina? Nagtanggal tayo ng mga fern or damo. Tignan nyo, anong inaprot, tuyo agad. Ganyan katindi yung init ngayon. Tapos ang ginawa natin ngayon ay nag-replant. Yung kanina ay Trebs Red, ewan ko kung na-videohan ko yan. Tapos hindi, Red Dentate pala yan. Tapos sumunod ay yung itong Shenron and Asura. Isa sa mga pinaka rare na cultivar ko dito itong Asura. Although meron pa akong iba, pero para sa tingin ko ito yung isa sa mga, hindi naman siguro isa lang, no? Dahil may mga iba pa akong medyo mahal rin doon. Pero ito yung isa sa mga favorite ko na cultivar. Kasi tingnan niyo yung itsura. May mga isopods. Hindi yan peste ha. Sa tagakain niya ng algae. Yung mga nabubulok na mga leaf and algae. Ayan. So yun lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye bye.